Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Very special yung araw ngayon kasi meron akong kasamang special guest, si Miss Ruth De Vera. Ayan, part siya ng sound anthology ng Difference Engine. Thank you very much kay Miss Sofia, si Olivia, Miss Olivia sa pag-connect sa amin sa mga creators ng mga Filipino creators ng sound sa Delay Anthology. So, yun. Bago tayo mag-umpisa, welcome to the show, Miss Ruth. Thank you. Thank you for having me. Very looking forward to this live podcast. Oh. So, bago tayo mag-chikahan, share natin yung link. Nasa Indie Comics Podcast sa Facebook page. Nasend ko na ba yung yung link ng Indie Comics Podcast? Andi, alam mo na pala, nag-like ka kanina eh. Yes. Ayun. So, habang sinashare namin yung link ng live stream, remind ko lang yung mga nanonood na ang Indie Comics Podcast ay nasa YouTube. Nandoon lahat ng mga previous episodes. Nandoon din yung mga ibang hindi na-upload sa Spotify, sa iTunes, Google Podcasts, etc. Ayan. Okay, Miss Ruth De Vera, para sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, can you please introduce yourself and what do you do? I'm Ruth De Vera. So, multidisciplinary. Professional term para sa may ADHD. Charot. Pero, currently, working as an engineer dito sa Cavite. Pero I do a lot of creative works. I freelance as graphic designer dito lang din locally. And write poems, sumasama sa mga open mic ng Titik Poetry and Cavite Creatives. And wala, as in marami talaga. Multidisciplinary na. Yun lang. Short description lang. Not to forget, from Lingayen, Pangasinan. Ayan. Yun yung inaantay ko eh. Alam nyo ba mga comics people sa mga nanonood ng Indie Comics Podcast, first time in history since nag-start yung podcast na meron akong na-interview na same place ko sa Pangasinan, sa Lingayen, Pangasinan. So, antami, sumansalitay Pangasinan, ilako mi kayon amin. Ilako mi kayon amin. Oo. Ayan. Shout out, Steve Irum. Go, nanay. Ayan, thank you. Thank you for watching. Ayan. Okay. Ayan, so, dun muna tayo sa fact na taga-Lingayen ka din. Kasi una kong nabasa yung Voices and Votes na sinend ni Miss Olivia ng Difference Engine, shout out. Tapos napansin ko yung cottage sa Lingayen Golf, napansin ko yung Baywalk, at napansin ko rin yung PSU. Sabi ko, hindi pwede akong magkamali sa Lingayen tong comics na to, sabi ko. So, totoo nga, ngayon kinonfirm na ni Miss Ruth yung fact na yun. Yung artist mo ba, taga Lingayen din o hindi? Hindi. Si Rafael Romeo Magalhaes. Pero paano niya, so sinendan mo siya ng mga references? Yung mga pictures na kinuha ko by myself and yung iba is from online. Ayun. Kasi hindi tayo talaga pwedeng magkamalam po talaga Lingayen yun eh. Yun. Nakakatuwa na meron isa pang comics creator na taga Pangasinan na na-publish pa yung gawa nila sa Singapore kasi yung Difference Engine is published by a Singaporean independent comics publisher. Carla De Vera, shower out ate, go ahaha. Ang daming fans, grabe. Si Kaiyamoong. Andi, si Ading Kuman. Queenie Perez. Ayan, go ati, kanto.
Clara De Vera. Sorry. Yung Queenie Perez yun. Parehas na comment. Ito. Yan. Okay. Shout out sa inyo. Kunwari, sikat. Balat sa ito Kabat yun namin. Pero, congratulations first of all sa pagka-publish ng Voices and Votes sa Sound Comics Anthology. Pwede mo ba kayong kwentuhan, Miss Ruth? Paano mo na-discover yung difference engine and yun. Kwento mo yung kung paano siya nangyari. Yung sa difference engine, actually yung Sound Anthology na posting, pinost ng senior engineer namin dito sa sa company. Kasi active din siya sa comic scene. Sabi niya, "Try mo magsulat, try mo sumama," sabi niya. Sabi ko, "Kuya, hindi ko kayang mag-drawing." Sabi niya, "Puwede kang maghanap ng ng magdo-drawing." So, may mga nag-post na needed nila ng writer, ganyan. Do'n ko nakilala si Raf, do'n ko sa mga comments. Nag-send ako sa kanya ng pitches. Actually 2, 3 pitch yata yung na-send ko sa kanya. And napagkasunduan namin na ito na lang yung Voices and Votes yung maging, story namin. Kasi nga timely during that time kasi 2019, that is senatorial elections. Kaya yun, dun ko nakilala yung difference engine ta's dun nag-umpisa yung pagbuo nung team namin ni Raf tsaka yung start nung Voices and Votes. Pwede na ako mag-cosplay ng Pilo, tingnan mo. Kamukha, pwede na. Yan na, Kulang na lang ng taho. Hello comics people, ako si Pilo from Voices and Votes Comics. So, yun, nag-collab kayo nung artist mo na si Raf, tapos ginawa niyo yung comics, pinasa niyo sa difference engine, tapos na-approve. Tama? Wala naman silang binago sa story, talagang o Wala na. may mga pina-revise pa sila, ganyan? Ako yung maraming binago sa dun sa story. Nag-start kasi siya actually na parang yung main character is a millennial employee na nagko-commute lang, pinakikinggan yung nangyayari sa sa during election period. Kasi mas kaya kong mas kaya kong mag-story, magkwento pag galing sa experience ko. Ngayon, looking back kasi, siyempre nasa working class tayo. Ang election, yes, apektado tayo lahat. Pero mas may effect siya sa mga taong nasa laylayan, thus changing the main character from a millennial employee to someone who's working below minimum wage, which is Manong Pilo na taho vendor. Tapos yung original title nito is Vox Populi, which is from the quote na Vox Deo Vox Populi, which is the voice of God is the voice of people. Okay. Ano siya? Anong salita siya? Latin? Latin ba yun? Mas alam ko ganun pa. Kasi it relates dun sa election din. Oo. Yeah. Isa sa mga napansin ko rin nung nabasa ko yung short comics na Voices and Votes, yun nga yung nasabi mo, political siya na talagang parang marami kang opinions about politics and sa mga candidates na pinasok mo doon sa short story. Are you a political person? Yes, I can say I am a political person. I stand by what should be para sa karamihan. Yeah. Oo. Pero I Actually, don't take sides. oo. Every election talagang maraming mga nag-aaway, mga magkakamag-anak na hindi na nag-uusap forever. Na ganun ba? Ganun din ba sa inyo? May case bang ganun na may nakaaway kang friend or relative tapos hindi na kayo friendship over na o wala pa naman? As much as possible, we try to understand kung saan sila nanggagaling. Wala pa naman akong friendship over from because of political opinions.
May isang debate about comics na comics is political, sabi nila. What is your opinion doon? Comics should be an comics should be political or Oo, kasi meron parang may debate na comics should just be for kids, wala siyang pero may mga side naman na nagsasabi na comics is political kahit na anong story yung ginagawa mo, political yan. Pwede siyang kasing symbolism sa mga nangyayari sa paligid mo, ganyan. since sa'kin ang opinion ko kasi since comics is a form of art, it could be a platform to show yung current events or yung social problems. So, puwede siyang maging avenue para ma-erase natin yung concerns, ganyan. And comics should not be hindi siya puwedeng ikulong lang dun sa ano na, it's for fun, it's for kids. Puwede siya for fun, for kids. It's, paano ko ba explain? Ang dami niyang puwedeng encompass, Puwede siyang fantasy, puwede siyang true to life, puwedeng silent comics, 'di ba? Anything can happen within sa comic verse. So, it could be political, it could be fun. Puwede siyang anong tawag dun? Transform. Yeah, it can be anything. It can be Yes. it can take sides. Pwede siyang maging neutral. Mhm. So, very powerful ang comics. So, kung sa mga nanonood, pwede kayong gumawa ng, especially if you're a storyteller, magandang gumawa kayo ng sarili nyong comics. Kasi kung animation, ay good luck. Madugo ang animation. Kung short film, pwede rin short film pero magastos. Yung paggawa ng comics, madali yung pag-enter. Drawing ka sa papel, digital, ganyan. Madali lang. So, yun, pwede mo nyo siyang gamitin na platform. Sabi mo nga, Miss Ruth. Balikan natin ang nakaraan sa iyong pagkabata. Paano ka na-introduce sa comics? Paano ba? It started very young. Meron akong lolo, kapatid ng lola ko, si Lolo Pedring. Nagpapadala siya lagi ng mga, comics yung sa Philippine Star, yung pinagsama-sama nila. So dun ako na-introduce dun sa mga comics sa newspaper, Spider-Man, Garfield, Phantom. Mahilig akong magbasa tapos by that time, sabi ko ang ganda, ang daming puwedeng story tapos iba-iba pa yung klase ng art kasi Garfield is cartoon, pangbata, Phantom and Spider-Man superhero. Um, then by college is Kiko Machine Comics. Nag-iipon ako ng nung Kiko Machine. So, dun ako na-introduce sa comics. Very young. Tapos college ulit, reintroduction. Ayun. Ito ba yung pinakauna mong comics o may ginawa ka na before? May ginawa ko before pero unpublished. Puro mga, kakiligan, siyempre high school. Ikaw yung nag-drawing nung gawa mo o mayroon ka Yes. rin ka-collab? Ako yung nag-drawing nun. Sayang naman, ilabas mo or pwede mo siyang i-remake. Hanap ka ng magdo-drawing ulit. Sayang naman kasi maganda yun balikan. Pwede mo siyang i-refine. Sinabi mo, hindi pa siya nailabas in public. So, may mga conventions locally like Comic-Con, Comiket, at iba pa. Are you familiar dun sa comics convention? Yes, nakakaano din kasi sa Juticaba Comics sa lounge. Si Miss Tepay. So part ka Ate dong Tepay. lounge, nandun din ako pero hindi ako active. Tamang basa lang. Tapos nag-invite sila nung nakaraan kaya parang, "Tara Comic-Con, tara Comic-Con." Sige, sige wait lang. Andun ka nung Comic-Con nung nakaraan? Hindi, may mga prior na events na inattendan. Ayun. So shoutout kay Miss Tepay Pascual. Si Tepay isa sa mga longest friends ko sa comics scene. Ayan. 2010 yata or
2009 kami unang nagkita. Ayun. Sobrang sikat nung Duty Ka Ba Comics na ginagawa ni Miss Tepay. Ayan. So, congratulations, Miss Tepay. So, na-mention mo earlier na, yun, nagpo-poetry ka din, open mic, tama ba? So, nag-i-spoken word Opo. ka? Neto lang, mga 2022, 2023. Tagal na din. More than a year na. Ano lang, ito lang ako lumabas daw. Itong year lang ako nag-open mic as in talaga. Isopagos. Ganun. Meron ka bang piyesa na lagi mong yung paborito mong sabihin or yung hit mo? Pwede mo ba kaming bigyan ng sample line or kahit konti lang? Teka, hanap ako. Kasi yung last time political din yung yung piyesa ko eh. Hanap tayo ng medyo Sige. Usually yung 'pag nagde-deliver ako parang pinaka-usually yung pataas yung intonation pagka nagtatanong ako, "Di ba?" Teka. Sige. Habang pine-prepare ni Miss Ruth ang kanyang piyesa, ayan. Again, thank you sa mga nanonood sa Indie Comics Podcast. Pwede niyong i-check yung Indie Comics Podcast YouTube channel para sa iba pang previous episode na interview na namin yung nabanggit ni Miss Ruth, si Manix. May mga Manix videos kami doon. And si Miss Tepay Pascual, ilang beses na rin na-interview sa Indie Comics Podcast. Are you ready? Sige, eto na lang. Okay, 1, 2, 3. A funny country. Sa bayan kung saan ang balita'y mabilis. Isang screenshot lang. Totoo na ang tsismis. Ang bawat forward, walang tanong o duda. Basta may caption agad, paniniwalaan na. Sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, YouTube at iba pa. Fake news ang hari. Siya ang nagdidikta. May article daw. Di binasa, pero pinanindigan. Basta sang-ayon sa panig niya, sapat na ang dahilan. Nasanay tayo na, oo lang, at hindi nag-iisip. Bawal magtanong. Baka may magalit. Basta ito ang sabi ng lolo ko. Ito ang katotohanan. Ngunit di naisip, saan ba galing yung kwentuhan? Sa paaralan, pinuno tayo ng info, pero walang nagturo sa atin kung paano maging kritikal sa binabasa mo. Alam natin ang sagot dahil sa memorya. Alam ang kasaysayan, pero hindi kayang kilalanin ang obvious na buhaya. Sa politika, idolo'y parang santo. Mali man ang ginagawa, tayo'y bulag na totoo. Bakit di magsuri? Bakit di magtanong? Bakit laging paniniwala ang unang tugon? At ngayon, ang mundo'y natuto. Mga dayuhan ay may pa-exam para sa utak mo. Hindi sapat na marunong ka sa Ingles. Hindi sapat na magaling. Dapat may sariling isip na marunong kumilates at pumili. Pero paano nga ba kung ang bayan ay ganito? Mas pinipili ang haka-haka kaysa sa totoo. Hanggang kailan kaya tayo mananatiling uto-uto? At kailan natin ipaglalaban ang isip na malaya at gising sa mundo? Isipin mo, funny no? Yun lamang po. Nahiya na ako. Thank you so much sa iyong spoken word poetry. Ayun, first time sa Indie Comics Podcast na magkaroon ng spoken word piece. Ayan. How do you write poetry and spoken word? Magkaiba ba yung spoken word sa poem, sa tula, o almost the same siya? Almost the same. Mas free-flowing sa spoken word eh. Mas may, minsan kasi sa poem, parang na-filter mo na siya. Pero pagka spoken word kasi, andun na yung unfiltered raw feelings. Bugso eh.
Iba rin kasi, tsaka yun, free-flowing nga din. What motivated you to enter spoken word poetry? Ano yung nag-inspire sa'yo? May napanood ka bang spoken word? Tapos, gusto ko rin. Ganon? O Siguro kasi napa-join ako sa ano, yung boyfriend ko si Stephen is kasama siya sa isang grupo dito sa Cavite, which is Titik Poetry, and they do a lot of art forms, and spoken word poetry yung isa sa pinakaano nila, art form na ginagawa nila. And I've seen and I've heard Verlin and Domo do spoken word na talagang nag-inspire, parang ni-spark niya na parang, platform, puwede kong ilabas dito yung saloobin ko about sa nangyayari, parang gano'n. So, oo. Ilan na yung nasulat mo so far na spoken word poetry? Hindi ko nagbibilang. Pero marami-rami na. Siguro, pero hindi ko nilalabas. Isa lang siguro yung Oo. nilabas ko. Meron din akong isang kilala na nagsusulat ng tula, mga short poems lang. Si Brian V. Hindi ko alam kung familiar ka. So Hindi yun. masyado, pero tingnan natin 'yan. Hindi ko lang alam kung active pa rin siya hanggang ngayon kasi matagal na yun. Pre-pandemic pa nung nakilala ko siya eh. Saka nagko-Comic-Con din si Brian V. Shout out to Santiago Andrea. Go meme! Diyos ko. Paano ka nagsusulat ng spoken word? Ano yung mga saan ka kumukuha ng inspiration? Sa sariling experience ng mga kakilala, napapanood, everything, everywhere, all at once? Everything, everywhere, all at once. Parang usually pagka may mga issues na talagang related, yung especially yung misinformation, fake news, 'yan, parang gumaganon yung tenga ko, parang, tama na, bakit ba dun ako magsusulat. 'Pag inspired, kasi usually busy sa work, so hindi madalas na nai-inspire. 'Pag inspired, sulat ka, as in sulat lang ng sulat pagka dumating yung motivation. Paano ka nagsusulat? What I mean is, traditional or digital, sa cellphone, pen and paper, lapis papel, o isa ka rin sa mga nagko-collect ng fountain pen? Anto? Fountain pen. Fountain pen. Fountain pen. Fountain pen. Yan. Pre-pandemic, pen and paper. Tapos nung pandemic, kasi tinamad akong magsulat, lagi akong nagdudot-dot sa phone or sa tab. Na lang, digital na lang. Ang hirap ako sa mag-ano ng phone. Actually, hirap din akong magsulat. Hindi na katulad nung mga bata pa tayo na lagi tayong nagsusulat sa notebook. Kapag nagsusulat ako sa notebook, hirap na hirap ako eh. Hindi na kasi, nangangawit yung kamay ko kasi nga, keyboard na tayo Nasanay ngayon. Nasanay na rin na Kaya, So sa phone ka nagsusulat ng mga ideas mo? Google Docs, ganyan? Doon mo tinatambak lahat? O sa meron kang... sa notepad. Ganyan siya karami. Okay. Very important yung pag-jot down ng notes, comics people, especially kung lagi kayo mga ideas, kasi you tend to forget it after just a few moments, di ba? May instance na ba na meron kang idea tapos hindi mo na isulat tapos hindi mo na siya maalala? Maraming beses na. Na sobrang daming umiikot na idea, or parang since ang daming nangyayari sa bawat araw, minsan dadaan lang idea tapos 'pag nakalimutan mo isulat, goodbye, gano'n. Kailan ka usually nagkakaroon ng ideas? Kasi ako, bago matulog, so minsan nakakatamad magsulat. Minsan habang nagko-commute, nakatingin sa malayo, biglang may papasok na idea, ganyan. Ganon ka rin ba? O Yes, minsan ganun nakikipag-usap din ka ako. sa Ayun. Are you planning to
compile yung mga ginawa mong poems sa isang booklet or book? Or maybe convert it to a comics form someday? Iniisip kong gawin siyang into parang Ganyan, poem comics, Mm. gano'n. Oo, Parang may ano mga gumagawa ng gano'n, yung meron akong kakilala, merong poem tapos ginawa niya ng comics. Si Choknat-san, yun yung isa sa mga una niyang ginawang comics noon. Sabi ni Alpha, "Go, ate! Kiss heart, kiss heart, kiss heart." Ayun, ang daming fans, grabe. Okay, so papaano mo, balik tayo sa Voices and Votes. Gaano mo siya katagal sinulat at kinonceptualize para dun sa nung nakita mo yung call ng difference engine, gaano mo siya katagal sinulat at gaano siya katagal tinapos ng artist? Yung sa sulat, kasi meron na akong backbone, eh. Hmm. Yung, edits, siguro umabot din ako ng isang week kasi since nagbago nga yung main character ko, nag-introduce kasi ako ng conflict, so parang 1 week din. Yung sa drawing naman, si Raph, I think is a bit fast talaga para sa ano, so 1 week, 2 weeks nung ano, nagbigay muna siya sa'kin ng parang pencil ano, eh, pencil nung mga pages. And then from that, parang after 4 days na-ink na niya lahat, ta's Ang galing, in-scan na niya. Ang Ang bilis bilis nun, niya, mabilis siya. Kasi ang average, 1 page a day. Pero may mga mabibilis na artist, siguro isa si Raph Raph. sa mga Pero mabibilis. matagal din yung ano, yung kasi yung sa script namin talaga inisa-isa na namin kung ano yung mangyayari talaga or kung ano yung kung saang anggulo titingin, Oo. ganyan. I-shoutout natin Para si Raph. Raph. Oo. Puwede mo ba kaming bigyan ng background tungkol sa kanya? Kasi nakita ko na hindi siya beginner sa comics, eh. I don't think kaya 'to ng beginner sa comics. Hindi katulad nung iba sa mga nandito sa difference engine comics na short stories. May mga iba dito na medyo rough pa at ito yung mga nakikita kong gawa ng mga baguhan sa comics. Pero itong gawa niya, pulido na, eh. Ano, si Rafael Romeo Magat is a Filipino illustrator, which yung mga work niya ay na-publish na sa mga UK anthology, which is yung Future Quake. And then meron din siyang, published work na nakasama sa Marvel na ano, na I think that's a competition. So, Mm. kaya he's he's a published talaga na ano, illustrator. Wala akong masyadong ano ni Raph. Pero magaling si Raph, grabe. As in, nakikita niyo naman itong naka-flash na hindi siya baguhan sa paggagawa ng comics. Talagang maayos siyang mag-drawing. Okay. So, ano yung next sa comics journey mo, Miss Ruth? Meron ka pa bang ibang gustong gawing comics? Kasi sound anthology to, eh. Hindi ka kasama yata dun, hindi ka nag-submit dun sa delay anthology. Hindi na ako nakapag-submit ng ano, ng comics dun. Kailan ba yun, last year? Hindi ko alam, eh. Oo. Feeling ko last year kasi kakalabas lang nito this year, eh, nung delay anthology. I think swamped up ako ng project nun, eh, kasi 3 project yata yung hawak ko nun. So, hindi ako nakapag-allot ng time for my hobbies. So, ang main source of income mo, yung work mo talaga, yung pagiging engineer, at freelance ka na graphic designer, tama ba? Yes. So, freelance graphic designer, tapos yung main job mo ay engineering, yung comics, ano lang din, pati yung spoken word, mga creative outputs mo lang, tama? Yes po, opo.
Um, how important yung pagkakaroon ng artistic output sa isang alipin ng corporate world? Kasi may mga ibang tao na wala ang hobby nila mag-travel, ganyan. Mahal din kasi mag-travel kaya Oo, okey na ako sa ano. gumastos sa mga shopping, ganyan. Pero tayo, 'di Ano ba? Creative. mm. 'Pag sa creative kasi, the importance of that is nagkakaroon ka ng outlet kung saan mo maibubuhos yung emotions mo. Minsan pagka burnt out ka, um, yung sa creative output or creative outlet, minsan dun yun pa yung nagpu-put ng fire back sa life mo. Mm. Kasi 'pag ubos na ubos ka na sa corporate world, masarap makakita ng magandang output or magandang drawing. Mm. Yun lang, napapawi yung pagod 'pag may nailalabas kang ganyan. Iba rin yung fulfillment ng kapag ginagawa mo siya as a hobby lang kaysa yung binabayaran ka to create creative work. Minsan nawawala yung magic ng pagiging, alam mo yun, yung kasi binabayaran ka na so may pressure na hindi ka na as free as compared to ginagawa mo lang siya naturally kasi yun yung gusto mo talagang gawin. Sabi ni Alpha, shout out, bilog pogi ate, hehe. Mwah. Yung kapatid ko ulit. Ading ko, puro ading ko. Yan. Kumusta kayo na Aminditan, Adlibsong? Wala Adlibsong si Agem. Si Bilog wa jud Palawan. Grabe, social, Palawan. Hindi di man akadestino. Ayun, so balik tayo dun sa tanong ko kanina. May plan ka bang gumawa pa ng mga comics ulit in the near future? O Hopefully. Kasi hindi naman nawawala yung mga ideas eh. Tsaka jot down lang ng jot down. Hindi, drawing nga. Drawing pa din kahit hanggang ngayon. Sana, ang inaano ko lang is hindi na ako siguro magta-traditional na pen and paper. Baka mag-digital comics na lang ako. Para hindi traditional, mas marakop sa traditional. Mas magandang traditional. Kasi sa panahon ng sa panahon ngayon na digital and panahon ng AI, mas mabigat yung value ng physical, tangible work. Pwede mong sabihin na ito yung comics ko, nasa papel. And pwede mo pa siyang ibenta kung gusto mo. May mga bumibili ng original art ngayon eh. Hindi katulad sa digital. Meron kang page na na-publish but it's digital so hindi mo siya pwedeng ibenta kasi hindi naman siya traditional original art. Sabi ni Mercy Miranda Ferrer, congrats, go. Go. Kulang ng isa. Go. Ayun. Paano ka magsulat ng comic ng story? Ano ba, panel 1 ito ganyan o ano lang parang paragraph tapos yun yung binibigay mo sa artist. Siya nang bahalang mag-interpret. Ang ginagawa ko is panel 1 tapos yung yung angle kung sino yung character na andun, then yung mga mismong mga sinasabi nila, ganun. Sa una, ang ginagawa ko is the story, yung narrative itself. And then, i-expound ko siya, hahati-hatiin ko na siya into frames, panels, para para mas mabilis din matapos ni artist pagka ganun. Oo. Ayan. Yan, hinabol na yung go na isa. Kulang kasi. Ayan. Influences. Sino-sino yung mga influences mo sa pagsusulat, sa tula, paggawa ng comics, etc.? Influences sa pagsusulat, usually mga foreign, well, mga teachers ko nung high school is
Sila yung nag-push din sa akin into journalism. Pero yung influences ko ng writing is Dan Brown, first and foremost, kakabasa ko sa kanya. Tapos, sino pa bang hilig kong basahin? Dami. Pero sa comics, ang pinaka is si Manix. Kiko Machine. Yes, Kiko Machine. Gaano ka kahilig mag-collect ng comics? Konti lang ba o are you a reader talaga ng comics? O mix ng libro, comics at iba pa? Mix. As in, mix. Mekus na ano. Mekas na influences. Mm. Movies, ganyan. May movies ka bang pinagkukuhaan din ng inspiration, ganyan? Or show, TV show, series? Hindi masyado. Sa movies, ang hilig ko kasi na movies, mga medyo luma. Mga favorite ko, yung Romeo and Juliet na 1969. Tapos yung Moulin Rouge. Yan. So, Yeah. pagka mga love story, medyo halata. Pagka, sige kuya. Mas maganda nga yung mga pelikula noon pero go ahead. Pag kasi yung mga series ngayon, 911 ng LA. Sikat doon ako kumukuha minsan ng inspiration, mga stories. Kasi iba-iba naman per episode Gano'n ka ka-active sa scene ng spoken word poetry sa Cavite? Weekends lang. Weekends lang ako. Hindi ko kayang mag-commit kasi since may work ako. Then, manufacturing siya. So, they're expecting you to be online 24/7. Pero, yun, at least sa weekends, Libre. What about Jack Comics? Gaano ka kadalas pumunta sa mga conventions, bumili ng comics, ganyan? Hindi madalas. Tamad akong mag-travel. Tamad akong maggala. Tapos Kaya mga event pa nasa Manila. Oo. Traffic. That's true. Very, very traffic. Kahit na nakamotor, mata-traffic ka pa rin Ayan. So nabanggit namin kanina yung comics na siya ay taga Pangasinan at ako rin taga Pangasinan. So introduce ko kayo sa yung comics namin, yung Panggalatuns. Ayan. Okay, so ito yung Panggalatuns, yung gawa namin comics. So yung Si Kami ang title ng comics namin. Si Kami ay ibig sabihin kami. Ayan. Panggalatuns yung drawing namin. So nakaano na kami, 1, 2, 3, 4, 8 na anthology. So compilation siya ng mga short stories ng mga taga Pangasinan. Ayan. So yan siya. Okay? So ini-invite ko si Miss Ruth na mag-contribute din ng mga short stories para yan sa mga susunod na anthologies ng Kung kayo taga Pangasinan, kung nanonood kayo and you are from Pangasinan or from roots ay Pangasinan, pwede kayong mag-submit ng inyong entries sa Panggalatuns. Yan. Tapos ilalagay namin sa Si Kami. Hindi kami masyadong kumikita dito, passion project lang. Kaya ayun. Limited lang yung mga copies na naipapublish namin. So yun. Okay? So Si Kami Panggalatuns, yan. Nilalabas mo ba online yung mga ginagawa mong short stories? Yung mga poems? May mga social media dun mo ina-upload? Sa social media, usually caption siya sa Instagram ko. Tapos hindi ako madalas maglabas ng feeling ko kasi sobrang personal ng ibang poems na ginagawa ko. And kung ilalabas ko man siya, parang pinakita ko yung buong laman ng pagkatao ko. Anong social media yung active ka
lahat ba o TikTok, ganyan? Hindi kasi ako masyado sa TikTok eh. Hindi ako sanay. Mas active ako sa Facebook tsaka Instagram. Not so much sa ibang platform. Mm. Gumagawa ka rin ba ng mga short videos, mga reels, ganyan, o mga post lang, image and caption? Kasi parang Image papunta and na papunta na kasi doon yung mga image caption, hindi na masyadong napapansin ng algorithm. Ang gusto nila reels, short videos, vertical videos, ganun. Masyado ng nagpo-push forward into moving pictures yung algorithm. Ayaw na nila mahabang caption actually. Oo, Usually maikli lang. parang click lang, parang anong tawag doon, rage bait, ganyan. Tapos Oo. click nung video to know Mm. more, parang gano'n. Ayan. So ganun ka ba yung mga napapansin mo na yan ganyan, rage bait yung uso ngayon na pinopost ng mga content creators, tapos yung iba nagfa-fabricate pa ng news, kunwaring news na hindi naman totoo dahil for clicks and likes kasi alam nila nakikita sila kapag maraming engagement. Ginagawan mo ng poem or spoken word yung mga ganong napapansin? Usually poem, parang random note lang na parang ano na bang nangyayari ngayon? Mas napapansin 'pag nakakagalit, parang mga gano'n. Oo. Ano yung reaction ng mga followers mo dun sa mga ginagawa mo? Meron ka na bang parang suki na nagko-comment palagi, nagshi-share? Boyfriend ko, siya lang siya ang number 1 fan ko, eh. Dapat Pero lang, ano, dapat lang. ito, hindi kasi ako gano'n ka-active talaga into talagang putting it out there. Pero pagka naglalabas naman ako, meron at meron nakaka-relate. So, may konting following naman. May mga nag-message na sa'yo na, "I was truly moved by this piece of poetry that you wrote," ganyan, o may mga unforgettable messages ka ba sa mga nakakita nung post mo? Wala pa, hindi ko pa nararanasan yung truly moved tapos may link, ganyan. Sa Shopee. Pupunta sa Shopee, oo. Ayun. So maliban sa pagsusulat ng spoken word, ano pa yung iba mong hobbies na pinagkakaabalahan? Ngayon, pero usually nagdo-drawing, pinta, ngayon gawa ng medyo tinatamad sa life, naglalaro ng online games. Yun, pagkakaabalahan. Ayun. So, ayun. So let's invite yung mga viewers natin na check out nila yung Sound Comics Anthology. Ay nasa siya, Secret HQ ng Comiket. So pwede kayong bumili sa kanila ng Sound Comics Anthology. Yung Delay Comics Anthology, parang wala pa yata. Pero I think magkakaroon naman kasi magkaibigan yung Comiket at yung Difference Engine people. Anong reaction mo nung nabasa mo? Meron ka ng complimentary copy nung Sound Comics Anthology? Yes, nabasa ko lahat, eh. Ang ganda actually, yung on off, isa yun sa mga nagustuhan ko na na laman din nung sound. Pero yung makita ko yung mismong work namin nila pati si Sir Paulo yata kasi andiyan din sa sound, eh. Paulo Gimchanko? Ano yun? Chikyamko. Yun, andun din siya sa sound. Ganda din ng mga diyan, eh. Sila Paulo and Borge na interview na namin recently, yung interview nila nasa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. Ayun. Yun, so Voices and Votes, check out nyo yung Sound Anthology. May plano ka pa bang mag-submit ulit sa Difference Engine if ever mag-call for entries ulit sila next year or this year? Oo naman. Ayan. So yun. Salamat Miss Ruth De Vera sa iyong time
at sa pagpapa-unlock sa Indie Comics Podcast. Ayun, check out your work. Saan ka pwedeng i-follow ng mga comics people natin? Follow nyo ako sa Instagram at rogue_11. Rogue 1? Rogue.1_11. Di ba pati ako nalilito ako sa Instagram ko. Galing kasi. Tapos sa Facebook, Ruth Chris De Vera. Ayun. Wala akong ibang Facebook, yan lang. Ruth Chris De Vera lang. Paano yung mga gustong manood ng live spoken word? Saan ka pwedeng mapanood? Shoutout ko na ang Wasak Cafe dito po sa Amadeo. Dito po kami madalas kasi malapit lang. 1 point something kilometers away. So pagka gusto niyo po kaming makita ng mga friends, actually all around Cavite, merong Etebakbakan. Ipa-plug ko na para sa Titik Poetry. So all around Cavite, ang Titik Poetry for Etebakbakan, makikita niyo ang mga spoken word poetry, mga hip-hop, mga kung ano-anong art forms. So, minsan nandyan kami. Kami ni Stephen Bizares as nasa likod ng sound. Dito. Kaya ko to. Go. Go. Kami, usually sa sound engineer kami. So, taga-ayos ng sound ng mga bagay-bagay. So, yan. Ito yung bakbakan, pero mas madalas kami sa Wasak. Kung gusto niyo kami makita. Oo. Very artsy si Miss Ruth Chris De Vera. Anong advice mo sa mga aspiring comics creators, sa mga aspiring spoken word artists? Ano bang tawag sa inyo? Spoken word poets? Yes. Spoken word poets. Poets in general, mga sulat lang ng sulat. Anything under the sun na maisip mo or anything na nagkiklik sa'yo, sulat mo. Walang rules. May freedom ka eh. Ilabas mo lang lahat pagdating sa poetry. Pagdating naman sa comics, masayang magkaroon ka ng reference, magbasa ng comics. Kung hindi lang comics, pati mga novel, masaya din na meron kang ibang pagkukunan na media to inspire you to create a comics. Tapos kung mahilig ka rin sa manga, manhwa, yun. You can start there. Last question bago tayo mag-end. Na-consider bang magsulat din sa sariling language? Yung mother tongue natin na Pangasinan. Yes. wala lang published dyan, Annie 41. Congratulations. Nakakalungkot na yung mga ganun, mother tongue, yung local language, namamatay paunti-unti kasi kukunti na yung nagsasalita. Nakakalungkot din yung fact na yung mga parents, tinuturuan nila yung anak nila imbis na local language, ang gusto nilang ituro English or Tagalog, na sana buhayin natin yung sariling natin, wika, kasi natin yun parang heritage, di ba? Ayan. So, yun. Thank you very much, comics people. Salamat sa inyong lahat. And pwede ka bang mag-goodbye sa ating mga comics people in Pangasinan language? Also, hindi Panggalatok, walang ganong word, okay? Yes. X yun, X. Pangasinan. X yun, Pangasinan. Yung province, Pangasinan. Yung word, yung salita ay Pangasinan. At yung mga tao, Pangasinan din. Okay, so hindi siya nakakalito actually, lahat Pangasinan. Sige. Labid si kayo namin. Salamat at imbitasyon, Kuya Mel. Salamat at si kayo namin ya mambabantay natin. Balbalag ya salamat, especially ed sa tutuon man susuporta ed si kami, si Shaq and Sanjad, si kada Kuya Mel, sa Panggala-tunes. And tunay bagak eh. Kumusta si Mama? Mababantay mo ira. So,
Magsad si kayo. Kumon suportaan yun amin hanggang saray. Alam wala ba si kami taga Pangasinan, suportahan nyo hanggang saray. Local Filipino people tayo Filipino comic artist tayo. Kasi sikat to man uplift na kawalaan na sa art jud Philippines. Pilipinas. Kaya ko to. Aman Di ba? labat, Di salamat. ba mahirap? Gaano siya Mahirap mahirap na. no. Lalo la tano wadya kad arom na lugar pagka masyadon makapan sasalita kasi ang gapoy kaibang miya parehas kayo salita. So medyo mahirap. Pero at least ang nalilingonan sa sariling salita tayo. Oo. Ayun. Sa mga comics people natin na nag zone out kasi hindi nila naiintindihan. Pasensya na kayo kasi ito na nga yung first time sa Indie Comics Podcast. Thank you very much, comics people. Please like and subscribe. I-comment nyo kung taga Pangasinan kayo sa comment section ng Indie Comics Podcast YouTube para magsama-sama tayong same province. Ayan. Thank you, comics people. See you again next time. Thank you. Pahabol para sa mga ibang tao ay sa mga nanonood. Tuturuan namin kayo ng mga Pangasinan words. Pangasinan 101. First word na ituturo namin ay lugaw. Ang lugaw sa Pangasinan ay binulbol. Bye-bye, comics people.